Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Mula pa sa simula, tila ba may tinatagong lihim ang mundong ito. Isang katotohanang napakabigat na kapag nabunyag, guguho ang lahat at hindi na maibabalik. Sa panlabas, perpekto ang pamilya, ngunit sa loob, unti-unti silang patungo sa pagkawasak. Sa mga mata ni Greg, hindi tunay na anak si Edward, kundi bunga ng pagtataksil ni Regina, isang buhay na paalala na dumungis sa kanilang dangal. Mga ngiti sa harap ng kamera, ngunit sa likod nito ay galit, hinala, at puot na dahan-dahang sumisira sa kanila. Isang tanong ang tila nagbago ng lahat. Bakit ka nagpapasalamat kay Edward? Ang sagot ay malupit. Siya ang dahilan kung bakit itinakwil si Paulo. Isang pangungusap na parang punyal. At gumuho ang lahat. Sa malamig na tinig, sinabi ni Regina, "Hindi ako tutulong. Wala akong puso." Sa sandaling iyon, sumabog ang lahat. Nasa bingit ng kamatayan si Ashley, ngunit walang tulong na dumating. Isang ama ang bumigay. Nagkamali ako, nagtaksil ako, ngunit bakit ang mga anak ko ang pinaparusahan? Walang sagot, sapagkat minsan ang katahimikan ang pinakamasakit. Sa ospital, lalong lumala ang kondisyon ni Ashley. Kumalat ang impeksyon, bawat segundo ay parang pagsabog. Sa loob ng pamilya, isa pang digmaan ang naganap tungkol sa gastos ng operasyon. May nagsabi, "Hindi ako humingi ng tulong. Inutos ko ito." Ang pagmamataas ay naging sandata, ngunit ang pagmamataas na iyon ay maaari ring maging sanhi ng kamatayan. Samantala, tahimik na nakahiga si Ashley, mahina. Biglang may tinig. "Hey Ash, may sorpresa ako para sa'yo. Miss na kita." Mahina niyang sagot, "Miss din kita." Ngunit kahit ang munting pag-asa ay agad na nadurog ng pagsabog ng galit. Hindi doon nagtapos ang kwento. Bawat lihim ay may mas malalim na sugat. Bawat laban para mabuhay ay may katotohanang hindi na mabubura. Pamilya, pag-ibig, tiwala, lahat ay nagkakawatak. At nanatiling tanong, hanggang saan ka handang lumaban para sa pamilya? At kung ang mismong pamilya ang ugat ng iyong sakit, sino pa ang iyong kakapitan? Mula pa sa simula, lahat ay malupit, walang awa, walang paliwanag. Sa mga mata ng ina, ang paghihirap ng anak ay naging isang krimen at ang krimeng iyon ay hindi kailanman mapapatawad. Sa tuwing nakikita niyang naglalakad si Jasmine, tumataas ang inggit at galit sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito tungkol sa operasyon, hindi na lamang tungkol sa pera. Ito'y kwento ng inggit, sakit, nakaw na buhay, at puot na hindi mapigilan. Ngunit habang nilalamon sila ng galit, may ibang panganib na gumagalaw sa anino. Si Yoli, ang babaeng minsang nagsunog ng kanilang bahay, isang multo mula sa nakaraan na maaaring bumalik anumang oras. Lumaki ang tensyon, at sa oras na iyon, isang ama ang lumapit sa kanyang ina. Nagmamakaawa para sa kanyang anak, ngunit malamig ang sagot. "Wala akong anak na lumalapit lang kapag may kailangan." Isang sampal, hindi lamang sa kanyang mukha, kundi sa buong pagkatao niya. Para ito sa anak ko, sa apo mo. Ngunit kahit baliktarin ang mundo, hindi siya pinili. Sa kanilang mga mata, hindi siya karapat-dapat mahalin. Doon siya tuluyang bumigay sa loob. "Ama, kahit ngayon lang, iparamdam mong anak mo ako." Ngunit wala, katahimikan lamang. Minsan, ang pinakamasakit ay ang kawalan ng pag-ibig. Ngunit sa dilim, may liwanag na hindi inaasahan. Si Paulo, ang kapatid na minsang itinuring na kaaway, ang kanyang nasaktan, ipinagkanulo. Ngunit ngayon, sinabi ni Paulo, "Mula ngayon, tatayo ako sa tabi mo. Walang kondisyon, walang kapalit." Isang tunay na kapatid, huling kanlungan. Ngunit nanatiling tanong, baka huli na ang lahat.
Sapagkat sa mismong sandaling iyon, sa ibang bahagi ng ospital, naganap ang pinakanakakatakot na eksena. Nagising si Ashley. Isang mahinang ngiti, isang sinag ng liwanag, isang piraso ng pag-asa. Ngunit biglang nanginig ang kanyang tinig. Hindi ko maramdaman ang aking mga paa. Sa iglap na iyon, tumigil ang mundo. Lahat ay napatingin sa mga doktor, sumisigaw. Dok, ano nung nangyari? Doon nagsimula ang panibagong bangungot, kung saan lahat ng katotohanan, sugat, at lihim ay sabay-sabay gumuho. Matagumpay ang operasyon, ngunit ang pinakanakakatakot na mga salita ay binitiwan. Nerve damage. Dalawang salita lamang, ngunit sapat na upang durugin ang lahat ng pag-asa ng pamilya. Ipinaliwanag ng mga doktor na natanggal ang impeksyon, ngunit ang pinsala sa ugat ay hindi na maibabalik. Natigilan si Edward, nakatitig sa kanyang anak, ang mga paa na minsang tumakbo, tumawa, nangarap, ngayoy walang buhay. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tanong. Paano kung hindi na sila bumalik? Hindi umiyak si Ashley. Hindi sumigaw. Sa halip, nagbigay siya ng mahinang ngiti at nagsabi, Ma'am, ayos lang ako. Ang nangiting iyon ang tuluyang bumasag kay Edward, sapagkat ang pinakamasakit ay kapag ang anak ang siyang umaalo sa magulang. Tahimik na umiyak si Regina, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi lamang para kay Ashley, kundi para sa sariling pagkakasala, sa galit na hindi niya mailabas, at sa katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Ang katahimikan ng ospital ay hindi kapayapaan, kundi babala ng paparating na unos. Bawat isa ay nababasag sa loob at bawat lihim ay unti-unting lumilitaw. Nakatayo sa harap nila ang tanong, hanggang saan ka handang lumaban para sa pamilya? At saan nagtatapos ang pagpapatawad kapag ang kapalit ay buhay ng isang bata? Ang malamig na paliwanag ng mga doktor ay lalong bumigat. Natanggal ang impeksyon, ngunit ang nerve damage. Parang tumigil ang mundo sa kalagitnaan ng pangungusap. Mahinang bulong ni Edward. Hindi ito maaari. Ngunit hindi ito bangungot, ito'y katotohanan. At sa loob ng katotohanang iyon, may isa pang lihim na dahan-dahang lumilitaw. Isang katotohanang maaaring tuluyang sumira sa huling ugnayan ng pamilya. Matagumpay ang operasyon, ngunit muling binitiwan ang pinakanakakatakot na mga salita. Nerve damage. Dalawang salita na sapat upang durugin ang lahat ng pag-asa. Mahinang bulong ni Edward. Hindi ito maaari. Para bang sa pagbigkas ng mahina, mawawala ang katotohanan. Ngunit hindi ito panaginip. Ito'y totoo. Sa isang sulok, tahimik na umiyak si Regina. Ang kanyang mga luha ay hindi lamang para kay Ashley, kundi para sa galit na hindi niya mailabas at sa pagkakasalang unti-unting pumupunit sa kanya. Ngunit hindi doon natapos ang sakit. Dahan-dahan, may isa pang lihim na lumilitaw, isang katotohanang maaaring tuluyang sumira sa huling tali ng pamilya. Nabunyag na si Edward mismo ang nagtulak kay Paulo palabas ng pamilya. Hindi na maitago ang katotohanang iyon. Kumalat ito na parang apoy, mabilis, walang awa, walang habag. At sa isang iglap, ang taong humingi ng tulong ay siya palang may sala, ang pangunahing sanhi ng pagbagsak ng pamilya. Ang pinakamasakit, hindi ito maikakaila ni Edward sapagkat totoo. Ginawa niya ito hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na mawalan, takot na mag-isa, takot na hindi sapat. Ngunit ngayon, nawala na ang lahat. Tahimik na nakatayo si Paulo sa labas ng silid. Pinagmamasdan ang kanyang sirang kapatid sa loob. Sa kanyang puso, walang galit, kundi habag at bahagyang pagsisisi. Sapagkat ngayon ay naunawaan niya, pareho silang biktima. Biktima ng pagmamalaki ng isang ama. Ama na marunong magmahal, ngunit pumipili lamang kung sino ang dapat mahalin. Kung maaari lang sanang baligtarin ang lahat, ngunit palaging huli na. Sa madilim na sulok ng lungsod,
Muling gumalaw ang isang anino. Si Yoli, buhay, at muling nagbabalak. Sa kanyang kamay, isang lumang litrato, at sa kanyang mukha, unti-unting lumitaw ang malupit na ngiti. Hindi pa tapos. At sa sandaling iyon, naging malinaw, hindi lamang laban ni Ashley ang nagaganap, kundi simula ng panibagong digmaan na muling sisira sa lahat. Matagumpay ang operasyon, ngunit ang pinakanakakatakot na mga salita ay binitiwan: nerve damage. Dalawang salita na sapat upang durugin ang lahat ng pag-asa ng pamilya. Ipinaliwanag ng mga doktor na natanggal ang impeksyon, ngunit ang pinsala sa ugat ay hindi na maibabalik. Natigilan si Edward, nakatitig sa kanyang anak. Ang mga paa na minsang tumakbo, tumawa, nangarap, ngayoy walang buhay. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tanong, paano kung hindi na sila bumalik? Hindi umiyak si Ashley, hindi sumigaw. Sa halip, nagbigay siya ng mahinang ngiti at nagsabi, "Ma'am, ayos lang ako." Ang ngiting iyon ang tuluyang bumasag kay Edward, sapagkat ang pinakamasakit ay kapag ang anak ang siyang umaalo sa magulang. Tahimik na umiyak si Regina, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi lamang para kay Ashley, kundi para sa sariling pagkakasala, sa galit na hindi niya mailabas, at sa katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Ang katahimikan ng ospital ay hindi kapayapaan, kundi babala ng paparating na unos. Bawat isa ay nababasag sa loob, at bawat lihim ay unti-unting lumilitaw. Nakatayo sa harap nila ang tanong, hanggang saan ka handang lumaban para sa pamilya? At saan nagtatapos ang pagpapatawad kapag ang kapalit ay buhay ng isang bata? Puno ng isang matibay na pasya ang isip ni Edward, na anuman ang sakripisyo, anuman ang sakit, kailangan niyang maibalik ang ngiti ng kanyang anak, ngunit walang habag ang realidad. Ang mahinang tinig ni Ashley na nagsabi, "Ayos lang ako, basta magkasama tayo," ay lalo lamang nagpalalim ng bigat, sapagkat minsan, ang pinakasimpleng pangarap ang pinakamahirap abutin. Habang lumalalim ang gabi, bawat isa ay unti-unting lumalapit sa isang desisyon. Isang desisyong magbabago ng lahat. Isang desisyong wala nang balikan. At sa sandaling iyon, naging malinaw, hindi lamang laban ni Ashley ang nakataya, kundi ang mismong pag-iral ng pamilya. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.